Sa mundong puno ng sekreto, kailan pa kaya makakalabas sa ganitong buhay si Nulan? Sa isang liblib na lugar sa Capiz, kilala ang pamilya ni Nulan bilang mga aswang hunter, o di kaya'y mas kilala sa tinatawag na mga mananambal. Lumalaban din ang mga ito sa mga aswang, kaya upang mapaastig ang palayaw ng angka nila sa naturang baryo, ginawa na lamang nila ito mga aswang hunters. Lahat ng mga kabaryo nila na nabiktima na ng aswang, engkanto, maligno at mangkukulam ay sa kanila lumalapit. Mabilis lamang kasi nila itong mapagaling at malabanan ang mga kampo ng kadiliman. Isa sa nagmana ng ganitong kakayahan ang ama ni Nulan, na siyang nasa katandaan na noong mga panahong iyon. Nais na nga sana nitong ipamana sa kanyang nag-iisa na lang na anak ang pagiging manggagamot. Ngunit nakita niyang hindi pa kaya ng binata dahil sa kalampahan nito. Oo, kilala si Nulan sa baryo nila bilang isang lampang lalaki. Siya lamang ang naiiba sa kanyang mga lalaking pinsan. Matatakotin at mahina kasi si Nulan. Maski isang balde ng tubig, hindi nito kayang buhatin ng matagal. Takot din ito sa mga aswang, multo, o kahit sa kwento-kwento na wala namang katotohanan. Nang dahil sa kanyang kalampahan, binigyan siya ng mga tao sa baryo ng Palayaw na Nulan Lampang Agi. Bata pa lamang noon si Nulan nang mawalan siya ng kapatid. Kitang-kita ng dalawang mga mata niya kung paano tangayin ng rumaragas ang ilog noon ang kanyang nakababatang kapatid. Hindi rin nakita ang katawan nito sa ilog. Sinubukan din ng tatay niya na hanapin ang nawawalang bangkay nito gamit ang pagiging albularyo. Ngunit hindi rin ito nakita. Doon lamang nabuhay ang takot sa katawan ni Nulan. Simula noon, tila nawala ang tapang sa kanyang pagkatao. Nulan anak, samahan mo nga akong mamalengke sa bayan. Pag-aaya ng nanay ni Nulan. Kaagad namang itinago ng binata ang litrato nila ng kanyang kapatid. Ngunit hindi niya alam na naabutan pala siya ng kanyang ina. Pagkalingon ng binata sa likuran kung nasaan ang pintuan ng kanyang silid, nandoon ang kanyang nanay Erlenda. May hawak-hawak na mahabang pitaka at malungkot na nakatingin sa binata. Tumikhim si Nulan bago tumayo at lumapit sa ina. Niyakap naman siya kaagad ng ginang. Doon niya naramdaman na kahit ang kanyang nanay, hindi pa rin nakalimot sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Alam kong nagpapahinga na ang kapatid mo kung nasaan man siya. Ayaw na ayaw niyang nakikita kang malungkot, hindi ba? Malumanay na tanong ng ginang. Tumangutango lamang si Nulan sa sinabi ng kanyang ina. Pagkalabas nila ng bahay, kaagad na kinantsawan si Nulan ng mga batang naglalaro sa tabi ng daan. Paulit-ulit nilang sinisigaw ang Nulan Lampang Agi habang nagtatawanan at naghahabulan. Kaagad naman itong sinuway ni Nanay Erlinda. Ngunit mas lalo lamang itong nilakasan ng mga bata. Nay, tara na po, hayaan mo na sila. Wika ni Nulan. Nagmatigas naman si Erlinda at pinulot ang putol na sanga ng kahoy bago ito iwinasiwa sa mga bata. Doon lamang natigil ang mga ito sa pangangantsaw sa binata. Ngunit bigla rin namang dumating ang tatlong ginang
na galit sa ginawa ni Erlinda. Hoy Erlinda, ano yung ginagawa mo ha? Sinasaktan mo ba ang mga anak namin? Sigaw ng isang ginang habang nakapamewang pa ito. Tumaas naman ang kilay ni Erlinda. Ang mga anak ninyo ang nangungupal sa anak ko. Aba, bagay lang nasaktan yung mga yan. Napakasasama na mga ugali. Bulyaw ni Erlinda sa tatlo. Hoy, totoo naman kasing lampay ang sinulan. Bakit hindi mo maamin sa sarili mo? Nagpalaki ka ng buto ng demonyo. Pweh, magsama kayong mag-ina. Mga lampa! Sigaw ng isa bago kinaladkad palayo ang kanilang mga anak. Niyaya naman kaagad ni Nolan ang ina upang hindi na uminit ang tensyon sa dalawang pagitan. Ayaw niya kasing nasasangkot sa gulo ang mga magulang, lalo na tungkol sa kanya. Nang kumalma si Aling Erlinda, doon lamang ay napagtanto na muntik na siyang makipag-away. Ayaw na ayaw niya sanang pumasok sa kahit anong gulo dahil sa reputasyon ng angka ng kanyang asawa ang nakasalalay doon. Ngunit hindi niya rin maiwasan ito dahil anak na niya ang inaapi ng mga tao. Nang makarating sila sa palengke, nagsimula nang mamili si Erlinda, samantalang si Nola naman ay hawak ang mga basket na lalagyanan ng mga bibilhin nila sa palengke. Habang nag-aantay matapos ang ina sa pagbili, napalingon si Nolan sa matandang nagbebenta ng langis. Nasagi kasi ito ng tumatakbong lalaki, dahilan upang matumba ang matanda at ang mga paninda nito. Dali-dali namang nilapitan ni Nolan ang matanda at tinulungan ito. Pinulot niya isa-isa ang mga natumbang bote ng langis bago inalalayan ang matanda sa pagtayo nito. Naku, iho. Maraming salamat sa kabutihan mo. Pagpapasalamat ng matanda. Wala ho yun, Lo. Mag-iingat po kayo sa susunod ha. Nakangiting sagot ni Nolan. Akmang aalis na sana siya nang bigla siyang hawakan ng mahigpit ng matanda sa braso. Parating ang magandang plano ng tadhana sa iyo, iho. Nakangiting saad ng matanda bago tuluyang bitawan ang kanyang braso. Tumango-tango na lamang si Nolan at dali-daling bumalik sa kanyang ina. Tapos na rin kasi itong bumili at siya na lamang ang inaantay upang ilagay ang mga binili nito sa puyong hawak niya. Saan ka ba galing, nak? Tanong ng ina nang makalapit siya. Tinulungan ko lang po yung matandang nagtitinda ng langis, Nay. Natumba kasi kanina. Sagot ni Nolan. At inilagay na ang pinamili ni Erlinda sa puyo. Napatingin naman si Erlinda sa paligid. Ngunit wala siyang nakikitang matandang nagtitinda ng langis. Anong matanda? Wala namang nagtitinda ng langis dito, nak. Nagtatakang tanong ni Erlinda. Napatigil naman si Nolan at tinignan ang pwesto kanina kung saan niya nakita ang matanda. Ngunit ang ikinabigla ng matanda, wala na ito roon. Natawa naman si Erlinda at inihabilin sa anak na huwag siyang magtitiwala kahit kanino, lalo na't kilala si Nolan bilang anak ng albularyo. Maraming kalaban na kampo ng kadiliman ang mga ito. Nang makauwi ang mag-ina, kaagad namang pinaigib si Nolan ng kanyang amang si Tando. Sinunod naman kaagad ito ni Nolan upang hindi magalit ang ama. Alam niya kasing mainit ang ulo ng kanyang ama sa kanya. Umayos-ayos ka ha. Huwag mo kong ipahiya sa labas. Balde na nga lang na may tubig, di mo pa kayang buhatin. Pagbabanta ng ama bago tuluyang ibigay sa kanya ang balde. Kaagad namang umalis si Nolan at tumungo sa poso na iniigiban nila. Pagkarating niya roon,
Napabuntong hininga siya sa daming nakapila upang mag-igib. Ayaw niya sanang manatili sa labas ng matagal hanggat sa maaari. Ngunit wala siyang magawa ngayon dahil inutusan siya ng kanyang tatay. Uy, sinulan baklao. Napalingon si Nolan sa boses na nanggagaling sa binatang si Leo. Ang isa sa pinaka nangungot siya sa kanya. Paborito kasi siya nitong asarin simula pa dati. Dalapitan siya ng binata at kaagad na tinapik ng malakas sa balikat na siyang ikinagulat ni Nolan. Kumusta bakla? Balita ko nakipag-away na naman ang mama mo dahil sa'yo. Pambihira. Natatawang sambit ni Leo habang nakaakbay kay Nolan. Napalunok naman ang sariling laway si Nolan at hindi na lamang umimik pa. Hindi sumasagot ang bakla ko. Natatawang wika pa rin ni Leo. Nagsihalakhaka naman ang lahat ng taong nakarinig. Tinabig naman kaagad ni Nolan ang kamay ni Leo at akmang aalis na lamang upang makaiwas sa gulo nang bigla siyang itulak ng malakas ng binata. Dahilan upang madapa siya sa mga putik. Rinig na rinig niya ang tawanan ng lahat. Kitang-kita niya rin kung paano siya pagtawanan ng mga ito. Nolan, bakla! Lampa! Sigaw ni Leo. Nagsigawan din ang lahat na akala mo'y nakikipagrally dahil sa sigawan nila. Nang makakuha ng pagkakataon si Nolan na makatayo, kaagad siyang tumakbo papalayo sa mga ito. Hindi niya alam kung saan siya tutungo. Basta gusto lang niya na tumakbo ng tumakbo. At nang makaramdam siya ng pagod, kaagad rin naman siyang napatigil sa pagtakbo. At doon na lamang niya napagtanto na dinala siya ng kanyang mga paa sa abandonadong ilog kung saan namatay ang kanyang kapatid. Napaupo na lamang si Nolan sa isang gilid at doon humagulgol. Hindi ko alam kung ano ang kasalanan ko sa kanila. Bakit kailangan nila akong tratuhin na parang isang hayop? Umiiyak na tanong niya sa sarili habang nakatingin sa kaunti at maruming tubig na naiwan sa ilog. Nang makita niya ito, bumalik lahat ng masasakit na alaalang pilit niya na sanang kinalimutan. Ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Wala siyang ibang sinisisi kundi ang kanyang sarili. Ilang beses na kasi siyang sinuway ng kapatid niya noon na huwag tumambay sa ilog. Ngunit nagmatigas siya hanggang sa isang pangyayari ang nagpabago ng kanyang buhay. Dito ka rin pala tumatambay? Isang pamilyar na boses ang narinig ni Nolan. Kaagad niya itong nilingon. Walang iba, kundi ang pinsan niyang si Jane. Anak din ito ng kanyang tiyuhin na albularyo sa kabilang baryo. Nilapitan naman kaagad siya nito at umupo sa kanyang tabi. Napausod ng kaunti si Nolan upang mabigyan ng espasyo ang dalaga. Mabuti pa rito, tahimik. Dugtong ni Jane. Hindi naman umiimik si Nolan na siyang ipinagtataka ng dalaga. Alam mo, kaya nga nasasabihan ka na lampa kasi hindi ka marunong lumaban eh. Saad ng dalaga na siyang ikinagulat ni Nolan. Paano niya nalaman na inapi ang pinsan? Si Jane ay observant sa kanilang magpipinsan. Alam nitong may mali tuwing nakikita niya ang isang bagay pa lamang. Hindi ito lampa katulad ni Nolan. Mas lalaki pa nga kumilos at makipaglaban si Jane kaysa sa binata. Sinanay kasi siya ng kanyang ama. Kaya naman, walang basta-basta makakatalo rito. Tatlong magpipinsan lamang sila. 4 sana kung hindi namatay ang kapatid ni Nolan. Si Jane, Nolan at Paulo. Parehas na only child ang dalawa.
Magkakapatid ang kanilang mga ama. Kaya naman nasa tadhana talaga nilang tatlo ang magmana ng pagiging albularyo ng mga ito. Si nanay na si Paulo at Jane ang kanilang mga ama sa iba't ibang panggagamot at pakikipaglaban kumbate espiritual. Kaya naman masasabi mong handa na talaga ang mga ito na maging albularyo sa kanilang lugar at lumaban sa kampo ng kadiliman. Tanging sinulan lamang ang naiwang lampa sa kanila. Magkakalayo ang mga baryo nila. Napagpasyahan kasi ng angka nila na huwag silang magsama-sama sa iisang baryo upang maprotektahan din ang ibang lugar na nangangailangan ng kanilang tulong. Naniniwala kasi sila na sila ay ipinadala at binigyan ng kapangyarihan ng Diyos upang tumulong sa sangkatauhan. Paano ka nga pala nakarating dito? Ang layo kaya ng inuuwian mo? Tanong ni Nolan sa pinsan. Natawa naman ng bahagya ang dalaga. Nakasanayan ko ng dumalaw-dalaw sa malalayong lugar ano. Ang sarap kaya maglakad-lakad. Sagot ni Jane. Hindi ka ba natatakot? Babae ka pa naman. Baka kung ano ang mangyayari sa iyo habang gumagala ka. Dugtong ni Nolan. Kita sa mukha nito ang pag-aalala. Humahalakhak naman si Jane sa narinig mula sa kanyang pinsan. Nakakatawa ka talaga. Kahit kailan Nolan, no? Ako? Babae lang? Hindi ano? Kayang-kaya kitang patumbahin ngayon din. Tsaka ano ka ba? Kaya ko kayang magpatumba ng 5 lalaki sa isang iglap lang. Tsaka dito kasi yung tambayan ko kapag ayaw ko makipagsalamuha sa mga tao. Pagpapaliwanag ni Jane. Tumango-tango naman si Nolan at hindi na lamang sumagot. Uy, maayos na tanong na to ha. Bakit ba lampa ka? Tanong ni Jane. Napatingin naman si Nolan dito at bumuntong hininga. Hindi niya alam kung paano sagutin ang tanong nito. Bakit nga ba lampa siya? Bakit nga ba hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili? Doon lamang niya naalala ang nangyari sa kanyang kapatid. Sa muli, namuo ang kanyang pagkatakot sa buong katawan. Napansin din naman kaagad ni Jane na tila tumahimik si Nolan. Kaya naman hindi na niya lamang pinilit pa ang binata na sagutin ang kanyang tanong. Bagkus, nag-isip na lamang siya ng ibang pag-uusapan nila. Di bali, wag mo nang sagutin kung hindi ka komportable. Nga pala, naniniwala ka ba na may mga anak na engkanto sa mundong ito? Tanong ni Jane. Oo naman. Base sa mga nababasa ko, may mga tao talagang inaanakan o may anak na engkanto. Hindi lang nila alam. Sagot ni Nolan. Ha? Paanong hindi nila alam? Eh di ba matutukoy ka agad yun ng mga albularyo? Sunod-sunod na tanong ni Jane. Hindi naman lahat natutukoy na ng mga manggagamot. Malay mo, ikaw anak ng tikbalang. Tapos dito mo lang pala alam. Pagbibiro at pananakot ni Nolan sa pinsan. Nasampal naman siya ng bahagya ni Jane sa balikat. Nang matapos silang mag-usap, napagpasya ni Jane na gumala sa bahay ng binata. Ihahatid na lamang niya ito upang hindi mapagalitan ng kanyang ama si Nolan. Dumaan na rin sila sa poso upang magigib na. Mabuti na nga lang pagbalik nila roon. Wala ng taong nag-iigib sapagkat ang haling tapat na rin naman. Pagkarating sa bahay, kaagad sinalubong ni Erlinda ang anak sa pag-aalala. Akala niya kasi kung ano na ang nangyari rito dahil sa katagalan ng binata. Nako tita, ang dami kasi mga tao sa poso kanina. Pagpapalusot ni Jane nang marinig ni Tando ang boses ng kanyang pamangkin. Dali-dali siyang lumabas at inaya ito sa loob. Kitang-kita sa mukha nito at tuwa at excitement nang makita si Jane.
Yun ang hindi pa naranasan ni Nulan sa kanyang ama. Kung hindi kasi pagsisimangot, galit na mukha ang ipinapakita ni Tando sa binata. Kaya hindi masisisi ni Nulan ang sarili kung naiinggit siya sa kanyang mga pinsan. Mabuti at napadaan ka rito. Saktong-sakto. Bangos na sinigang ang ulam namin. Dito ka na rin kumain ng tanghalian. Wika ni Tando sa dalaga. Lumawak naman ang ngiti ni Jane nang marinig ang paborito niyang ulam. Nang makaupo na silang lahat sa pagkainan, kaagad namang inihain ni Erlinda ang pagkain at nagsimula na silang magdasal bago lamanan ang kanilang mga tiyan. Kumusta ang kapatid kong si Jaime? Ayos bang pagsasanay sa'yo? Tanong ni Tando kay Jane. Opo. Palagi niya akong sinasanay na manggamot, kumuha ng mga halambang gambot tsaka makipaglaban. Ngayong araw lang hindi kasi pahinga raw muna ako. Sagot ni Jane bago sumubo ng kanin. Mabuti kung ganon. Etong akin, hindi ko masanay-sanay. Kasi nga lampa. Sagot ni Tando habang umiling-iling. Tahimik naman si Jane at napatingin sa nakayukong si Nulan. Ay, tito, pwede ko bang ipaalam si Nulan sa'yo? Isasama ko sana siya sa pagsasanay namin ni Papa. Pagpapaalam ni Jane. Napatingin naman si Nulan sa pinsan at binigyan ito ng nakakapagtakang mukha. Itong si Nulan? Ay nako, wag na iha. Mapapahiya ka lang sa kalampahan yan. Mas mabuti pang mag-focus ka sa pagsasanay mo. Darating ang araw na ikaw na ang hawak sa pagiging albularyo ng papa mo. Tiyak, marami na namang kampo ng kadiliman ang babangga sa'yo kapag nalaman nila na may bago ng albularya. Mahabang paliwanag ni Tando. Tumangaw-tango na lamang si Jane, samantalang si Aling Erlinda naman ay hinimas-himas ang likod ng kanyang anak na si Nulan. Halata pa rin kasi sa mukha nito ang pagkalungkot. Nang matapos silang mananghalian, nagpaalam naman si Tando sa tatlo na tutungo lamang siya sa bahay ng kanyang kumpare. Magpapahilot kasi ito at tila na engkanto habang nangangahoy sa kakahuyan. Tumango lamang si Aling Erlinda at inihatid ang asawa bago sinarado ang pintuan at tumungo sa kanilang silid. Samantala, dinala naman ni Nulan si Jane sa kanyang kwarto. Wala rin naman kasi silang pagtatambayan sa labas dahil tanghaling tapat at nakakaantok ang terik na araw. Naisa nang magpahinga ni Jane, ngunit nang makita niya ang mga litrato ng dati niyang namatay na pinsan, natahimik na lamang siya. Pasensya ka na kung makalat ang kwarto ko. Magpahinga ka na lang riyan. Asikasuhin ko lang tong silid ko. Sambit ni Nulan. Nulan, hindi pa rin ba nakikita ang bangkay ni Nancy hanggang ngayon? Nagtatakang tanong ni Jane habang tinitignan ang mga litrato ni Nancy na nakasabit sa silid ni Nulan. Napatigil naman ang binata sa paglilinis nang marinig ang tanong ni Jane. Bumuntong hininga siya bago sinagot ang tanong nito. Hindi. Sa kahit anong paraan, hindi pa rin nakita ang bangkay ng kapatid ko. Kahit tagtuyo, wala talaga. Malungkot na sagot ni Nulan. Alam mo, magkamukha kayo ni Nancy. Siguro kung buhay siya, hindi ka lang pa ngayon. Saad ni Jane. Napakibit balikat naman si Nulan. Hindi niya alam pero bakit tuwing may tinatago siya ay nalalaman kaagad ni Jane. Biro lang. Ito naman, masyadong seryoso. Natatawang dugtong ng dalaga. Ngunit napatahimik lamang siya nang makitang hindi natawa si Nulan. Kinahapunan, nagpaalam na ang dalaga kay Erlinda na uuwi na
at baka gabihin pa siya sa daan. Ipinasuyo niya rin sa ginang ang kanyang pagpapasalamat at pagpapaalam sa kanyang tiyuhi na si Tando. Ngumiti naman si Aling Erlinda at pinag-ingat ang dalaga bago siya bumalik sa kanyang ginagawa. Nay, kung susubukan ko bang ipagtanggol ang sarili ko, papayagan na ako ni tatay na si Tito ang sasanay sa akin. Tanong bigla ni Nulan sa kanyang ina. Hindi niya alam kung paano siya nagkaroon ng interes sa sinabi ni Jane kaninang tanghali. Ay nako, hindi siyempre. Mas gusto niyang siya ang magsasanay sa'yo. Mapapahiya siya sa kanyang mga kapatid kapag doon ka pa magpasanay. Sabihin wala siyang kwenta. Sagot ni Erlinda. Tumangutango naman si Nulan. Tsaka anak, huwag kang magpapa-epekto sa mga sinasabi nilang lampa ka. Tandaan mo, may kanya-kanya tayong kakayahan. Naintindihan mo ba? Kung hindi mo pa kaya ngayon, huwag mong i-pressure ang sarili mo. Paliwanag ni Aling Erlinda sa anak. Naudlot ang pag-uusap nila nang biglang dumating si Tando. Kita sa mukha nito ang pagod. Hoy Nulan, kunan mo nga ako ng mainom. Huwag kang tumunganga riyan. Batuhin kita eh. Bulyaw ni Tando sa anak. Dali-dali namang kumuha ng tubig si Nulan sa kusina at ibinigay ito sa kanyang tatay. Umuwi na ba si Jane? Hoy, makinig kayong dalawa. Ayaw na ayaw kong dumagdag kayo sa problema ko. Nabalitaan ko na nakipag-away ka raw, Erlinda. Ipinagtanggol mo na naman tong lampa mong anak. Galit na tanong ni Tando at dinuro-doro si Nulan. Itinigil naman ni Erlinda ang ginagawa at nilapitan si Nulan upang protektahan dahil alam niyang masasaktan ito ni Tando kapag katagalan. Huwag mong dinuro-doro ang anak natin. Ano ka ba, Tando? Hindi ba pwedeng ipagtanggol ko tong anak natin sa mga walang modo na yon? Kung makakutsa sila sa anak ko, akala nila kung sino sila. Sigaw ni Erlinda. Tinataasan mo na ako ngayon ng boses. Hoy, makinig ka. Lahat ng sinasabi nila rito ay totoong lampang bakla naman talaga yung anak mo. Malakas na sigaw ni Tando sa asawa. Hindi naman napigilan ni Erlinda ang sarili at nasampal niya ng malakas si Tando sa mukha. Akmang babalikan siya ng suntok ng asawa nang isang bato ang tumama sa kamay ni Tando. Napahiyaw siya sa sakit ng dahil dito. Mga boyset kayo! Magsama kayong dalawa! Walang kwenta! Sigaw ni Tando at dali-daling umakyat sa silid. Nagtingin na naman si Erlinda at Nulan dahil hindi nila alam kung saan nanggagaling ang nambato kay Tando. Lumabas kaagad si Erlinda at tumingin sa labas, ngunit wala namang katao-tao. Kinagabihan, nang matapos kumain ng mag-ina, kaagad silang tumungo sa silid ni Nulan. Ayaw kasing matulog ni Aling Erlinda sa kwarto nila Tando sa tampo na nararamdaman niya sa lalaki. Nay, ganyan ba talaga si tatay simula noong nagkakilala kayo? Tanong ni Nulan sa kanyang ina habang hinihilot-hilot niya ang ulo nito. Hindi naman. Malambing ang tatay mo dati. Ewan ko ba kung bakit ganoon siya ngayon? Sagot lamang ni Erlinda. Natahimik si Nulan dahil pakiramdam niya ay siya ang dahilan kung bakit nagkakagulo silang mag-asawa. Nay, ganito rin ba si tatay sa kapatid ko? Tanong ulit ni Nulan. Matulog ka na anak. Maaga pa tayo bukas sa bayan. Bibili ako ng panlinis sa banyo. Pag-iwas ni Aling Erlinda sa tanong ng anak. Hindi na lamang pinilit ni Nulan ang kanyang nanay sa pagsagot ng kanyang tanong at mas minabuting magpahinga na lamang siya. Nang tuluyan ng dalawin ng antok si Nulan,
Napabalikwa siya sa pagbangon nang marinig niya ang pagtawag ng isang di pamilyar na boses sa kanya. Pagkaramdam niya ang sakit sa tenga nito. Mas lalo siyang nagtaka nang makita niya ang paligid na purong puti. Wala rin ang kanyang nanay Erlinda sa hinihigaan nito. Tumayo si Nolan at naglakad-lakad. Hindi niya alam kung patay na ba siya o ano. Basta ang gusto lang niya ay makalabas dito. Habang naglalakad, napaupo si Nolan sa puting sahig nang marinig niya ang malakas na pagsabog. Kasunod nun, ang pagsulpot ng isang lalaki. Napakaputi nito at kasing edad ng kanyang nanay. At isa pa, kamukha niya ito. Maligaya ako sa ating pagkikita. Malumanay na wika ng lalaki. Wala namang nakitang mali si Nolan dito, maliban sa tenga nito na hugis dahon. Doon lamang siya napatakip ng bibig. Duwende ka ba? Sigaw na tanong ni Nolan. Napakunot noon naman ang lalaking kaharap niya dahil sa tanong ng binata. Kailan ako naging duwende? Dahil ba sa tenga ko? Tanong ng lalaki. Oh, oo. Duwende lang ang may ganyan eh. Sagot ni Nolan. Natawa naman ng bahagya ang lalaking kausap niya. Ako si Lakan. At kung hindi ako nagkamali, Nolan ang iyong pangalan. Pagpapakilala ng lalaki. Napakunot noon naman si Nolan dahil kilala siya nito. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Tanong ni Nolan dito. Ngunit ngumiti lamang ang lalaki. Kasunod nun, ang paggising ni Nolan sa isang malalim na panaginip. Natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na pawis na pawis. May araw na rin sa labas at wala na rin ang kanyang nanay Erlinda sa hinihigaan nito. Naamoy niya rin ang mabangong tuyo at ginisang itlog na niluluto sa kusina. Pagkalabas niya ng kanyang kwarto, kaagad siyang tumungo sa kusina at doon naabutan niya ang kanyang nanay Erlinda na nagluluto. Nakapamewang pa ito habang nakaharap sa kalan. Naramdaman siguro ng ginang ang presensya ni Nolan, kaya naman nagsalita siya at pinaupo ang binata upang makapag-almusal na. Mabuti at gising ka na. Umupo ka na riyan at nang makakain na tayo. Tutungo pa tayo ng bayan. Wika ni Aling Erlinda. Lumingon-lingon naman si Nolan sa kusina. Ngunit wala ang kanyang tatay Tando. Nasanay kasi siya na sa tuwing umaga, kasabay nila itong kumakain. Nasaan po si tatay, Nay? Tanong ni Nolan. Ay nako, pinatawag siya ng Tiyo Pilipi mo. Baka iuuwi niya mamaya si Paulo rito. Sagot ni Erlinda. Napatango-tango naman si Nolan. Kung matutuloy ang pag-uwi ng tatay niya sa kanyang pinsan na si Paulo, itiyak. Hindi na naman siya papansinin ng ama. Puro pang mamaliit na naman ang kanyang matatanggap mula rito. Nang matapos kumain, kaagad na gumayak ang mag-ina patungo sa bayan upang mamili ng panlinis ng banyo. Pagkabalik nila, naabutan nilang masayang nagkukwentuhan si Paulo at Tando na parabang sila ang mag-ama sa paningin ng mga tao. Doon lamang nakaramdam ng sobrang pagkaingkit si Nolan. Kitang-kita niya kasi ang mga ngiti ng kanyang ama na kailanman ay hindi siya ang naging rason. Oh, mabuti at nakarating na kayo. Erlinda, lutuan mo nga kami ng makakain ng may silbi ka ha. Utos ni Tando sa ginang. Kaagad naman itong sinunod ni Erlinda. Kung hindi lang dahil kay Nolan, siguro hindi na rin siya mananatili pa sa poder ni Tando. Ngunit ayaw niya kasing lumaki si Nolan na walang ama o di kaya ina. Kaya naman lahat ng kaya niyang tiisin ay tinitiis niya. Akmang susundan ni Nolan ang kanyang ina
Nang biglang tumayo si Paulo at inaya si Nolan na sumali sa pagsasanay. Hindi pa man nakasagot si Nolan nang biglang pigilan ni Tando si Paulo na wag nang ayain pang muli ang binata. Kalampahan lang ang aambag niyan. Wag na, sambit ni Tando. Hindi naman umimik si Nolan at kaagad na tumungo sa kusina kung saan naroon ang ina. Sinalubong kaagad naman siya ng yakap ni Erlinda. Ramdam na ramdam ng ginang ang sama ng loob na nararamdaman ng anak niya. Ngunit wala siyang magawa upang patigilin ang asawa sa pangmamaliit at pang-aabay kay Nolan. Nang matapos magmeryenda, kaagad na dinala ni Tando ang pamangkin na si Paulo sa bukid upang magsanay na makipaglaban sa mga kampo ng kadiliman. Matagal na niya sana itong gustong pagsanayin kasama si Nolan. Ngunit mayroong umaharang sa kanyang puso na wag itong gawin. Wala rin siyang naramdaman na pagmamahal sa binata. Isa pa, lampa ito. Kaya mas lalo lamang umiinit ang ulo niya rito. Ito, salamat pala at pumayag kang sanayin ako ha. Sabi kasi ni Papa, ikaw daw ang pinakamagaling na albularyo sa inyong tatlo. Kaya matagal ko nang gustong magpasanay sa iyo to. Pagpapasalamat ni Paulo kay Tando. Ginulo-gulo naman ng matanda ang buhok niya. Tila natutuwa dahil sa kanyang sinabi. Aba, welcome na welcome kayo palagi ni Jane sa akin. Alam ko naman na kayong dalawa ang susunod na hahawak sa pagiging albularyo at aswang hunter ng mga tatay ninyo. Kaya ikinagagal akong sanayin kayo. Nakangiting sagot ni Tando. Ito, hindi ba't kada henerasyon tatlo ang dapat na magmana ng pagiging albularyo sa angka natin? Bakit dalawa lang kami ni Jane? Naguguluhan na tanong ni Paulo. Wala na kasi si Nancy, ang anak ko. Sayang. Sinulan to. Hindi niyo po ba siya anak to? Tanong ni Paulo. Napaiwas naman ang tingin si Tando at lumunok ng sariling laway. Ay nako, ang dami mo talagang tanong bata ka. Sige na, magsimula na tayo. Pag-iiwas ni Tando sa tanong ng pamangkin. Sa kabilang banda, nagpaalam naman si Nolan kay Erlinda na manonood sa kanyang tatay at sa pinsan. Ngunit pinigilan siya ng kanyang ginang dahil alam niyang kapag nakita ni Tando ang binata na nanonood, ay iinit lamang ang ulo nito. Hindi naman po ako manggugulo, Nay. Gusto ko lang pong manood. Titignan ko lang kung kaya ko. Pamimilit ni Nolan. Ay, naku anak naman. Baka magalit lang ang tatay mo sa iyo. Sambit ni Erlinda. Alam ko na. Pasimple lang ako manonood, Nay. Kumbaga, magtatago ako. Sige, Nay, salamat. Sigaw ni Nolan bago kumaripas ng takbo papalabas ng bahay at hindi na napigil ng ginang. Napasapo naman ang ginang sa kanyang noo dahil sa katigasan ng ulo ni Nolan. Ngunit hindi niya rin naman ito masisisi dahil matagal nang gusto ng binata ang sanayin siya ng kanyang ama. Ang problema lang, hindi siya nito pinapakinggan at binibigyan ng oras. Nang makarating ang binata sa bukid, natanaw niya na kaagad ang dalawa na nagsasanay. Tuwang-tuwa naman siya at kaagad na nagtago sa nagkukumpulang mga damo upang manood sa mga ito. Kitang-kita niya rin kung gaano kagaling ang kanyang ama at si Paulo. Nakakapagod dito. Pero napakagaling talaga ng mga galawan mo. Pagpuri ni Paulo sa tiyuhin. Wala pa tayo sa kalagitnaan, kaya ipagpatuloy mo pa. Saad ni Tando. Halos araw-araw itong ginagawa ni Nolan dahil araw-araw din namang nagsasanay ang dalawa. Minsan nga, nais na niyang sabihin sa ama na gusto niya ring sumali.
Ngunit hindi pa siya nakakuha ng pagkakataon sapagkat palagi lamang itong galit sa kanya. Sarap talaga ng luto mo, tita. Paboritong-paborito ko kaya tong suman mo, tsaka itong tinulang manok. Pagpuri ni Paulo sa luto ni Aling Erlinda. Tuwang-tuwa naman ang ginang dahil sa narinig mula sa pamangkin. Samantalang si Tando naman ay ginulo-gulo ang buhok ng binata. Ipinaluto ko talaga yan para sa'yo. Siyempre, ilang araw ka na lang dito Basta tandaan mo lahat ng pinag-aralan natin para mas lalo kang lumakas. Wika ni Tando. Napangiti naman ang mapait si Nulan habang pinagmamasdan ang tatlo. Ini-imagine niya tuloy na siya ang nasa pwesto ngayon ni Paulo. Siya ang pinupuri ng ama. Siya ang ipinagluluto ng paborito niyang pagkain at siya ang sinasanay ng kanyang ama. Pero lahat ng iyon ay imahinasyon lamang, hindi makatotohanan. Anak, Nulan, halika na. Sumabay ka na rito sa amin. Pag-aaya ni Erlinda sa anak. Naglaho naman ang kaninang ngiti ni Tando. Kaya naman kahit gutom na, tumanggi na lamang si Nulan at napagdesisyonan na lumabas na lamang ng bahay upang hindi niya maistorbo ang kasiyahan ng kanyang mga magulang. Paglabas niya, doon lamang unti-unting pumatak ang kanyang mga luha. Kanina pa niya ito pinipigilan, ngunit ngayon, noon lamang ito lumabas. Ayaw niya kasing ipakita sa ama na umiiyak siya dahil tiyak, kukutsain lamang siya nito. Hindi alam ni Nulan kung saan siya papunta hanggang sa dinala siya ng kanyang mga paa sa ilog kung saan namatay ang kanyang kapatid. Doon siya nagmumuni-muni. Pinapanood ang mga ibon na nagsisiliparan sa himpapawid. Mga punong sumasayaw dahil sa hangin. Sa kanyang pagmamasid, doon lamang niya naalala ang kanyang panaginip patungkol sa lalaking may hugis dahon ang tenga. Sa pagkakaalala niya, Laka ng pangalan nito at magkamukha silang dalawa. Natawa naman si Nulan dahil sa panaginip niyang hindi ka panipaniwala. Isipin mo yun. Nakakausap ko siya tapos hindi raw siya duwende. Kabuang. Natatawang wika ni Nulan sa kanyang sarili. Naudlot ang kanyang pagtawa nang bigla siyang napalingon sa kanyang likuran. Napakunot noo siya nang makita niyang muli ang matandang tinutulungan niya noon sa bayan. Ang matandang nagbebenta ng langis na bigla na lamang nawala. Otoy, andyan ka pala. Pwede mo ba akong tulungan dito? Tawag ng matanda sa kanya. Hindi naman siya kaagad nagdalawang isip at dali-daling tumayo, tsaka tinulungan ng matanda. Nang matapos niyang tulungan ito, kaagad siyang nagtanong dito dahil nakakapagtaka ang biglang pagsulpot ng naturang matanda sa kanyang likuran. Tay, bakit ho napadaan kayo rito? Tanong ni Nulan dito. Hinubad ng matanda ang kanyang sombrero at saka ito pinaybay. Ay, dito kasi ang daanan ko, iho. Sagot nito. Napatingin naman si Nulan sa posibleng daan na pinanggalingan nito. Ngunit napakunot noo siya dahil puro kakahuyan lamang ito. Nga pala tay, ano pala ang pangalan niyo? Tanong ni Nulan dito. Ako si Lakan. Ikaw ba? Tanong ng matanda. Nanlaki ang mga mata ni Nulan dahil magkapangalan sila ng lalaking nasa panaginip niya. Nulan ho ang pangalan ko, sagot ng binata. Nulan, matanong ko lang, naniniwala ka ba sa mga tikbalang? Tanong ng matandang si Lakan. Natawa naman ang binata ng bahagya.
Po? Hindi ho. Ano ba yung tikbalang? Tanong ni Nolan. Isa siyang engkanto. May katawan ng tao pero yung ulo at paa niya, yung sa kabayo. Tsaka pelyo rin yun, pero marunong umibig ng mortal. At kaya nilang magmukhang tao din. Maikling paliwanag ni Lakan sa binata. Albularyo ang tatay mo. Hindi ka naniniwala sa mga engkanto? Dugtong ni Lakan at umupo sa lupa. Aba, Lo. Kahit maging albularyo pa ako, yun ang nakatadhana sa akin. Kahit hindi ako naniniwala, magiging ganoon talaga ako. Pero sa kasamang palad, hindi eh. Malungkot na paliwanag ni Nolan. Bakit hindi? Ikaw ang nakatadhana, di ba? Tiyak malakas ka na ngayon. Marunong manggamot at makipaglaban. Saad ni Lakan matanda. Ngunit umiling-iling lamang si Nolan. Sana nga, Lo. Lahat ng hula mo ngayon totoo. Pero hindi talaga eh. Lampa kasi ako, Lo. Sagot naman ni Nolan. Tawang-tawa naman si Lakan. Ano ka ba? Hindi ka lampa. Tandaan mo, may sarili kang kakayahan. Hindi lang lumalabas sa ngayon. Tiwala lang sa sarili. Matatagpuan mo rin ang ibig kong sabihin, bata. Wika ng matanda. Bago ito tumayo at tinuloy ang pagtulak ng kariton na may lamang mga langis na siyang ibebenta raw niya sa bayan. Mag-ingat ho kayo, Lo. Pagpapahabol ni Nolan. Ngunit itinaas lamang ni Lakan ang braso at nagsinyas ng paalam. Hapon na nang makauwi si Nolan. Naabutan niyang nagluluto na naman ng ina, kaya kumain na rin siya. Kanina pa kasing walang laman ang kanyang tiyan. Ayaw naman niyang mamatay sa gutom, kaya kumain na lamang siya. Mabuti at nandito ka na, anak. May tinira akong ulam dyan. Kumain ka ng marami, ha? Wika ni Erlinda at binigyan ng platong may laman na kanin si Nolan. Nagpasalamat naman kaagad ang binata sa kanyang ina. Bago siya tuluyang kumain, doon lang niya napagtanto na wala na pala si Paulo at ang kanyang ama. Ngunit ayon sa ginang, dinala ng kanyang ama si Paulo sa bayan upang bilhan ito ng bagong sapatos at damit na siyang hindi nito ginawa kay Nolan kahit kailan. Anak, pagpasensyahan mo na ang ama mo, ha? Saad ni Erlinda. Ano ka ba, Nay? Parang hindi naman ako sanay. Huwag kang mag-alala, Nay. Sanay akong malayo ang loob ni tatay sa akin. Wika ni Nolan at dali-daling inaubos ang kanyang pagkain. Kinagabihan, habang tulog na ang lahat, nagising ng walang dahilan si Nolan. Hindi niya alam pero pagbangon niya, bigla na lamang nawala ang antok sa kanyang buong pagkatao. Napailing na lamang siya bago lumabas ng silid at tumungo sa kusina upang uminom ng tubig. Sa kanyang pag-inom, isang figura ng kabayo ang kanyang nasilayan sa labas ng kanilang bahay. Nakalalikod ang gawin nito habang nakatingin sa bilog na buwan. Kaagad namang binaba ni Nolan ang baso at kumurap-kurap. Sa pag-aakalang namamalikmata lamang siya, ngunit hindi. Hindi nawala ang figura ng kabayo sa labas ng kanilang bahay. Sa hindi malamang dahilan, dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Doon lamang niya nakita ng buo ito. Kagaya ng sinabi ng matandang si Lakan, ito ay mayroong ulo ng kabayo at katawan ng tao. Sa madaling salita, tikbalang ang nakikita ngayon ni Nolan. Napasigaw ang binata nang bigla itong lumingon sa gawin niya, na para bang naramdaman ng nilalang ang kanyang presensya. Dahil sa lakas ng sigaw ni Nolan, nagising ang kanyang mga kasamahan sa pag-aakalang may magnanakaw na nakapasok sa kanilang bahay.
Naabutan naman ng ginang si Nolan sa baba ng bintana. Pilit itong umaatras at itinuturo ang labas ng bintana. Ngunit walang nakikita ang ginang. Doon lamang napagtanto ni Paulo na tila may mali. Kaya naman matapang siyang lumabas. At sa kasamang palad, buntot lamang ng isang kabayo ang kanyang naabutan. Dahil kumaripas na ng takbo ang naturang nilalang. Ano yon? Tanong ni Tando kay Paulo. Tiyo, may tikbalang na umaaligid sa labas ng bahay ninyo. Habulin kaya natin. Galit na wika ni Paulo. Natahimik naman si Tando at napatingin kay Erlinda. Binalikan na ba sila? Tinignan din ni Erlinda ang asawa na tila may nais iparating. Ngunit alam na kaagad ito ni Tando. Hinawakan niya sa balikat si Paulo at inutosang pumasok na lamang sa loob. Paulo, gabi na. Kailangan mo pang magpahinga. Pumasok ka na lang. Wika ni Tando sa pamangkin. Tumango naman si Paulo at pumasok sa loob. Nang makatulog na muli ng mahimbing ang dalawang binata, doon lamang muling bumaba si Tando sa kusina. Naabutan niyang nagtitimpla ng kape si Erlinda. Kaya naman nilapitan niya ito. Bumalik siya, saad ni Erlinda. Kinuha naman ni Tando ang mainit na kape at hinigop ito. Binalikan niya kami. Malungkot na dugtong ng ginang. Halata rin sa tono nito ang takot. Matagal na siyang umaaligid kay Nolan. Hindi ko lang sinasabi. Wika ni Tando. Maski siya naramdaman ang presensya ng nilalang. Bakit? Bakit kailangan mong tratuhin ng ganito ang anak kong si Nolan? Hindi ba't dapat ikaw ang magpoprotekta sa kanya? Umiiyak na sunod-sunod na tanong ni Erlinda sa lalaki. Siya ang dahilan kung bakit namatay ang anak nating si Nancy, Erlinda. Siya at ang ama niyang tikbalang ang pumatay sa anak natin. Kaya huwag mo akong tanungin kung bakit kinamumuhian ko ang anak mo. Una, hindi ko siya kadugo. Pangalawa, anak siya ng kampo ng kadiliman. Giit na sambit ni Tando. Hindi naman nakaimik si Erlinda. Tama naman lahat ang sinabi ng kanyang asawa. Anak ng tikbalang si Nolan. Noong mga panahong nanliligaw pa lamang si Tando kay Erlinda, nabuntis na ito ng tikbalang sa kasamaang palad. Nakaharap na ni Tando ang naturang nilalang. Ngunit mas malakas ito noon, kaya nakatakas ito sa kanyang mga kamay. Pinanagutan naman niya ang bata, ngunit hindi siya nangako sa babae na mamahalin niya ito na parang tunay na anak. Kinamumuhian na talaga ni Tando ang mga kampo ng kadiliman. Simula pa noong bata siya, kaya ito ang dahilan kung bakit ganoon ang trato niya kay Nolan. At mas lalo pang kinamumuhian ni Tando si Nolan dahil sa pagkamatay ng anak nilang si Nancy. Oo, si Nancy lamang ang anak ni Tando kay Erlinda. Kaya ganoon na lamang ang kanyang sama ng loob tuwing nakikita si Nolan. Matulog ka na roon. Ako na ang magbabantay dito. Utos ni Tando sa asawa. Tumayo naman si Erlinda kahit hindi pa ubos ang kape at dali-daling umakyat patungo sa kanilang silid. Kinabukasan, naudlot ang pag-aalmusal ng pamilya sa biglaang pagdating ni Jane kasama ang kanyang ama na si Jaime. Pinapasok naman kaagad ito ni Tando at binigyan ng makakain. Ngunit tumanggi ang mag-ama dahil hindi sila nagpunta upang mamasyal. Nagpunta lamang sila upang dalhin ang masamang balita kay Tando. Bumalik ang mga kalaban natin doon, Tando. Kilala mo na kung sino sila. Imposibleng hindi nagpunta ang isa rito. Saad ni Jaime at humingi ng masakit kay Nolan
Alam ko. Anong plano ninyo? Tanong ni Tando sa kapatid. Magpalakas ka. Malamang sa malamang, makakalaban natin sila. Huwag kang padalos-dalos sa kilos mo, Tando. Pagpapaalala ni Jaime. Bago muling umalis. Nagtingin na naman si Erlinda at Tando. Alam nila na ang kampo ng tikbalang na ama ni Nolan ang tinutukoy ni Jaime. Paulo, Nolan, magigib muna kayo pagkatapos kumain ha. Utos ni Tando sa mga binata. Tumango-tango naman ang dalawa. Pagkatapos kumain at magpahinga, kinuha na kaagad ng dalawang magpinsan ang mga balding walang laman at kaagad na tumungo sa poso. Samantalang si Tando naman ay inilabas ang mga kagamitan sa pagkikipaglaban sa mga engkanto. Nilapitan naman kaagad siya ni Erlinda na may pag-aalala sa mukha. Kailangan mo ba talaga tong gawin, Tando? Nag-aalalang tanong ni Erlinda sa asawa. At bakit hindi? Kung hindi lang sana lampay ang anak mo, siya ang magmamana nito. Bulyaw ni Tando sa ginang. Kahit naman hindi lampa si Nolan, hindi pa rin siya makakapagpamana ng pagiging albularyo dahil hindi niyo siya kadugo. Sambit ni Erlinda. Kadugo o hindi, pwede siyang maging katulad ko, Erlinda. Isa pa, mas makapangyarihan siya kung tutuusin. Dahil mas makapangyarihan ang tikbalang kung may dugo ng tao ang halo nila. Paliwanag ni Tando. Doon lamang napagtanto ni Erlinda na ipinagmamalaki ni Tando ang anak niyang si Nolan. Hindi lamang niya ito nakikita dahil tahimik lamang si Tando sa pagpapakita ng kanyang pagmamahal sa isang tao. Pumapayag na akong sanayin mo siya. Ayokong dumating ang araw na magharap sila ng kanyang ama na wala siyang kakayahang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ayokong mawala siya sa akin, Tando. Nagmamakaawa ako. Tulungan mo ang anak ko. Pagmamakaawa ni Erlinda sa lalaki. Doon lamang napangiti si Tando. Ito na ang araw na inihintay niya. Ang araw na sasanayin ang makapangyarihang albularyo na magmamana ng kanyang pwesto. Nang makabalik ang magpinsan mula sa pag-igib, kaagad tinawag ni Tando ang dalawa at inaya ang mga ito sa bukid. Kaagad namang tinanong ni Nolan ng ama kung isasama siya nito sa pagsasanay. Ngunit hindi umimik si Tando. Pagkarating nila sa bukid, kaagad inilabas ni Tando ang ekstrang palakol para kay Nolan. Tuwang-tuwa ang binata dahil sa unang pagkakataon, isinama siya ng kanyang ama sa pagsasanay. Sa buong araw na pagsasanay, hindi nakaramdam ng pagod si Nolan. Lahat ng tinuturo ng kanyang ama, nakakabisado niya kaagad. Mas magaling pa siya kay Paulo. Kung tutuusin, kitang-kita rin ito ng kanyang ama. Pagkatapos magsanay, kaagad na tinuro ni Tando sa dalawa kung paano manggamot ang mga nabiktima ng kampo ng kadiliman. Halos 1 linggong nagsanay ang tatlo at sa wakas, lahat ng ito nakuha na ni Nolan. Kuhang-kuha niya kung paano manggamot at umatake ang ama. Kaya naman napabilib ang pinsan niyang si Paulo. Manang-mana ka talaga kay Tiyo Nolan, poroy ni Paulo sa binata. O siya, magpahinga na muna kayong dalawa. Babalik lang ako. Kukuha ng makakain sa bahay. Saad ni Tando at kaagad na umalis. Napaupo naman si Nolan sa lupa. Ganoon din si Paulo. Nasubukan mo na bang makipaglaban sa totoong kalaban? Tanong ni Nolan sa pinsan. Natawa naman ang bahagya ang binata. Ha? Hindi pa. Siguro yung ibinalita ni Tito Jaime. Doon lang masusubok tong lakas natin. Sagot ni Paulo. Mahirap bang talunin ang mga kampo ng kadiliman? Para kasing ang dali-dali kanila tatay eh. Wika ni Nolan. Sa pagkakaalam ko mahirap, sabi ni Papa.
Sagot ni Paulo na siyang ikinailing ni Nolan. Pagbalik ng ama niya, may dala-dala itong merienda para sa kanilang tatlo. Tuwang-tuwa naman ang magpinsan habang kumakain. Tay, salamat pala rito ha. Pagpapasalamat ni Nolan. Tuwang-tuwa kasi siya sapagkat ngayon lamang niya naranasan na makabanding ang kanyang tatay Tando. Tumango lamang ang matanda bago isinubo ang pagkain. Kinahapunan, sabay na umuwi si Paulo at Nolan. Napag-usapan nila kung paano nila matatalo ang paparating na panganib sa kanilang buhay. Ang tanong, kaya nila ito? Nang makauwi ang magpinsan, naabutan nilang maraming tao sa bahay ni Nolan. Dali-dali namang pumasok ang dalawa. Kaagad na tinignan kung sino ang pinagkakaguluhan. Ngunit nanlaki ang mga mata ni Nolan nang makitang nakahandusay sa sahig ang kanyang ina, habang hawak-hawak ng kanyang tatay Tando ang walang buhay nitong katawan. Magbabayad ang may kagagawa nito! Sigaw ni Tando habang umahagulgol sa labi ng kanyang asawa. Unti-unting napalahod si Nolan dahil sa panghihina ng kanyang mga tuhod. Nabitawan niya rin ang dala niyang palakol na ginamit niya sa pagsasanay sa pagsibak. Hindi niya alam kung totoo ba ito o panaginip lang. Ngunit nang maramdaman niyang tumutulo ang kanyang luha, doon lamang siya nagpakawala ng isang malakas na sigaw at hagulgol. Makalipas ang ilang araw, halos hindi makausap ni Paulo ang pinsan. Ipinatawag niya rin si Jane upang tulungan siyang asikasuhin si Nolan dahil tila ilang araw na itong nawala sa sarili magmula nung namatay ang kanyang ina sa hindi malamang dahilan. Hindi pa sinabi ni Tio Tando kung ano ang ikinamatay ni Tita? Tanong ni Jane habang pinupunasan ng basang bimpo ang braso ni Nolan. Hindi pero ayon sa nakita ko, parang sinakyan ng kung anong mabigat na tao o bagay si Tia. Bali kasi yung likod niya, tapos may mga pasarin sa muka, balikat at tiyan. Yun bang parang sinipa ng kabayo? Paliwanag ni Paulo. Napaisip saglit si Jane. Doon niya lang naalala ang nabasa niya patungkol sa isang tikbalang. Base sa kanyang libro, ang tikbalang ay kayang manakit na mga mortal. Kaya nitong saktan ng tao sa likod hanggang sa mapagod, mabali ang buto at mag-collapse. Kaya rin itong manipa, manuntok o mangalmot gamit ang kanyang mga kuko. Hindi kaya tikbalang ang may gawa nito kay Tia? Tanong ni Jane. Doon lamang napabalik sa wisyo si Nolan nang marinig ang sinabi ng pinsan. Tikbalang. Pag-ulit niya ng tanong. Tumango-tango si Jane. Doon lamang tumayo si Nolan. Tumungo siya sa kanyang silid. Sinunda naman kaagad siya ng dalawang pinsan. At doon natagpuan nilang may kinakalkal si Nolan sa isang baul sa kanyang silid. Lumapit sila rito at nakita ang iba't ibang sandata na siyang ikinamangha ng dalawa. May mga arnes, sibat o bolo ang makakita sa laman ng baul. Nung kinalkal pa ni Nolan ang naturang baul, doon lumabas ang tatlong anting-anting na kung tawagin. Ito ay isang buhok ng tikbalang na siyang ikinagulat ng dalawa. Paano ka nagkaroon yan? Nagtatakang tanong ni Paulo. Binigay ito sa akin ng namayapa nating lolo. Sabi niya, magagamit ko raw ito sa tamang panahon. Hindi na ako nagtaka kung bakit tatlo ang ibinigay niya. Ibig sabihin, tatlo tayo ang binigyan niya nito. Paliwanag ni Nolan. Pagka-uwi ni Tando at Jaime, laking pagtataka nilang dalawa nang madatnan ang tatlo na tila may pinaghahandaan. Nakasuot ang mga ito ng kwintas na gawa sa buhok ng tikbalang. May mga armas day na mga ito katulad ng arnes at iba pa. Anong nangyayari? Tanong ni Jaime at napalingon naman si Jane. Pa,
buo na ang desisyon namin. Siguro sapat na tong lahat ng natutunan namin sa inyo. Oras na namin para protektahan kayo at bigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Tia Erlinda. Saad ni Jane. Bakit? Natukoy niyo na ba kung ano o sino ang pumatay sa asawa ko? Tanong ni Tando. Tikbalang ho ang pumatay kay Tia Erlinda. Base sa mga pasa at bali sa likod ni Tia, tikbalang lamang ang kayang gumawa nun. Sagot ni Paolo. Hindi gagawin ng tikbalang na yun sa asawa ko. Bakit niyo mo pinagbibintangan yon? Galit na tanong ni Tando. Hinawakan naman ni Jaime sa balikat ang kapatid upang kumalma ito. Bakit mo ipinagtatanggol ang demonyong yon, Papa? Galit na tanong ni Nolan. Delikado ang lagay ninyo. Kung kakalabanin niyo yon, matatalo lang kayo. Sigaw ni Tando sa tatlo. Bakit umiiwas ka sa tanong ko? Giit na tanong ni Nolan sa ama. Doon lamang napabuntong hininga si Tando at napasabunot sa kanyang sariling mga buhok. Nagtingin na naman si Jane at Paolo sa ikinikilos ng kanilang tiyo. Makinig ka. Ang tikbalang na yon ay siyang tunay mong ama, Nolan. Oo, hindi kita anak. Hindi kita kadugo. Noong panahon na nililigawan ko ang iyong ina, nabuntis siya ng tikbalang na siyang may gusto sa kanya. Kaya naman nung nalaman ito ng mga magulang ni Erlinda, nangingi sila sa akin ng pabor na kung pwede, panagutan kita at tulungan kong ilayo ang anak nila sa tikbalang. Ngunit hindi ako nangako sa mga ito na ituturing kita bilang sariling anak dahil labag yun sa aming mga albularyo na tanggapin ang isang sanggol na kagagawa ng tikbalang, ang immortal na kalaban namin. Isa pa, hindi ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng kapatid mo, kundi ang ama mong tikbalang ang may kagagawa nun dahil gusto niyang kunin kayo sa akin. Mahabang paliwanag ni Tando sa anak. Hindi naman makapaniwala si Jane at Paolo sa narinig, lalong-lalo na si Nolan. Ngunit hindi siya nagpatinag sa kanyang emosyon. Kahit sino pa siya sa buhay ko, wala akong pakialam. Nanay ko ang binawian niya ng buhay. Ang tanging kakampi ko sa buhay. Kaya kahit sa ayaw at sa gusto ninyo, haharapin ko ang tikbalang na sinasabi niyong ama ko. Sambit ni Nolan. Napailing-iling naman si Tando habang nakaupo sa mahabang upuan. Dinala na rin siya ni Jaime ng mainit na kape upang pampakalma sa matanda. Alam kong naging mahirap ang sitwasyon mo ngayon. Huwag mong kalimutan na nandito kaming mga kapatid mo. Wika ni Jaime. Salamat. Kung ikaw ang tatanungin ko, ipapamana mo na ba kay Jean ngayon ang pagiging albularyo mo? Tanong ni Tando sa kapatid. Oo naman. May tiwala ko sa anak ko. Kasing lakas niya ako. Baka nga malagpasan pa niya ako eh. Sagot ni Jaime sa kapatid. Kinabukasan, nagtakang tatlong magpinsan kung bakit pinatawag sila ng kanilang mga ama. Maski si Paolo, nagulat dahil nandoon na rin ang kanyang ama. Pinatawag namin kayo upang sabihin sa inyo na ang kwintas na simbolo ng pagiging albularyo ay buong puso naming ipapasa sa inyo. Buong tiwala namin ay ibinigay namin sa inyong tatlo dahil ito na ang panahon upang ipakita ninyo ang lakas ng albularyo sa henerasyon ninyo. Mahabang paliwanag ni Jaime. Nagtingin na naman ang tatlo na may tuwa sa kanilang mga mukha. Napatili pa si Jane. Sabay-sabay inilabas ng tatlong magkakapatid ang tatlong kwintas na naging simbolo ng pagiging albularyo. Sabay-sabay ding lumapit ang tatlo sa kanilang mga ama at buong pusong isinuot ang kwintas. Nang maisuot nila ito, tila isang kapangyarihan ang pumasok sa kanilang katawan dahil sa kakaibang lakas ng enerhiya na pumasok dito. Kinagabihan, hindi pa rin makatulog si Nolan habang nakatingin sa suot-suot na kwintas.
Ang daming tanong sa kanyang utak na gusto niyang bigyan ng sagot, ngunit hindi niya alam kung papaano. Napabalikos naman siya sa pagbangon at lumapit sa bintana ng kanyang silid. Doon nagmumuni-muni siya hanggang sa isang figura ng tao. Ang nahagilap ng kanyang mga mata sa madilim na parte ng kanilang bahay. Nang makita ng figura na nakatingin sa kanya sinulan, kaagad itong umalis ngunit hindi nagpatinag ang binata. Mabilis siyang tumalon papalabas ng bintana at hinabol ang figura ng tao. Hindi niya alam kung paano niya nagawang tumalon sa mataas na bintana dahil kahit kailanman ay hindi niya ito nagawa dahil sa pagiging lampa niya. Habang mabilis niyang hinahabol ang figura, naaaninag niya na mahaba ang buhok nito na tila ba isang babae. Ngunit hindi siya nakukumpirma hanggat hindi niya ito nalalapitan. Kaya naman mas binilisan pa ni Nolan ang pagtakbo hanggang sa natalunan niya ito sa likod. Napahiga silang dalawa sa lupa habang hingal na hingal mula sa pagtakbo. Nang makakuha ng pagkakataon si Nolan, kaagad niyang ipinaharap ang katawan ng babae sa kanya at doon nanlaki ang kanyang mga mata. Ang babaeng hinahabol niya ay walang iba kundi ang kapatid niyang matagal nang namatay sa rumaragasang ilog na hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan ang katawan nito. Napatras si Nolan mula sa pagkagulat. Gusto pa sanang takpan ni Nancy ang muka, ngunit huli na ang lahat. Nakita na ng kapatid niya. Nalaman na niya kung sino siya at isa pa, alam na niya na buhay siya. Nang kumalma ang pagkatao ng dalawa, doon lamang nagkaroon ng pagkakataon na tanongin ni Nolan ang kapatid. Ipinaliwanag naman ni Nancy na nakaligtas siya sa tulong ng isang matandang babae na di kalaunan ay namatay din. Gusto pa sana ni Nancy na bumalik, ngunit ayaw niyang makadagdag sa problema ng kanyang ama. Hindi ka naman problema kay tatay. Ako pa nga ang sinisisi niya sa pagkawala mo nun. Wika ni Nolan. Patawad, hindi pa talaga ako handa noon na magpakita sa inyo, sagot ni Nancy. Napabuntong hininga naman si Nolan. Nagbalik ka nga. Si nanay naman ang umalis. Malungkot na wika ni Nolan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Nancy. Patay na si nanay. Pinatay siya ng demonyong tikbalang na yon, sagot ni Nolan. Napahagulgol naman si Nancy sa nalaman mula sa kanyang kapatid. Kinabukasan, naglantang sina Jane, Paulo at Tando at Jaime. Nang makitang kasama ni Nolan ang kapatid niyang si Nancy, doon lang ipinaliwanag ng binata ang lahat-lahat. Hindi naman napigilan ni Tando na yakapin ang anak na matagal nang nawala sa kanyang piling. Napahagulgol ito habang nanghihingi ng tawad sa kanyang anak. Maligayang pagbabalik, Nancy, wika ni Paulo. Nagpasalamat naman ang dalaga sa pinsan. Kinagabihan, habang sabay-sabay silang kumakain, isang malakas na kalabog ang narinig nila mula sa bubong. Napatingin naman si Jaime sa lanang ginawa nito at doon napagtanto na kumukulo ito. Nandito na sila. Kaagad naman napaalerto ang lahat. Kanya-kanya silang kuha ng kanilang mga armas at kaagad naghanda upang umatake. Matapang naman na lumabas si Tando at doon. Sandamakmak na mga tikbalang ang tumambad sa kanya na siyang ikinagulat niya. Sumigaw naman si Tando at doon na lumabas ang magpinsan. Sila ang nakipaglaban sa mga alagad ng tikbalang. Mga demonyo! Sigaw ni Jane at umatake. Itinaas niya ang kanyang sibat, samantalang si Paulo naman ay sinasabuyan ng asin ang mga ito. Hindi naman nakakuha ng pagkakataon ng mga tikbalang upang makapag-atake sa kanila. Samantala, nang bumalik si Tando sa loob ng kanilang bahay, nanlaki ang mga mata niya dahil hawak-hawak ng tikbalang na silakan ang kanyang anak na si Nancy. Walang malay ang dalaga
at hawak-hawak ng nilalang ang liig ni Nancy. Ibaba mo ang anak ko. Sigaw ni Tando. Bakit? Anak sa anak, Tando. Sambit ni Lakan na tikbalang. Wala akong ginagawang masama sa anak mo, Lakan. Isa pa, pinatay mo ang asawa ko. Sigaw ni Tando. Hindi ko kasalanan kung bakit nagpumilit siyang lumaban. Mahal ko siya. Pero mas mahal ko ang respeto na dapat binibigay sa akin. Wika ni Lakan. Bakit? Diyos ka ba para respetuhin at sambahin? Wala kang kwentang nilalang. Sigaw ni Tando. Itinapon naman ni Lakan ang walang malay na katawan ni Nancy at kaagad na umatake kay Tando. Mabuti na lamang at nakailag ang matanda. Inilabas naman ni Tando ang kanyang sibat at iyon ang ginamit sa pag-atake kay Lakan. Ngunit nang matamaan sa dibdib ang tikbalang, mas lalo itong nagalit. Lumabas ang presensya ni Lakan at mabilis na sinuntok sa tiyan sabay sipa kay Tando. Sa pagkakataon na ito, hindi na nakailag pa ang kawawang matanda dahil sa kahinaan na naramdaman niya. Hindi na niya kasi suot ang kwintas ng pagiging albularyo. Ano? Lalaban ka pa? Sigaw ni Lakan sa matanda. Nang makalapit ang nilalang sa matanda at akmang pipisatin na ito gamit ang kanyang kabayong mga paa, isang palako lang tumama sa kanyang likod na siyang ikinahiyaw niya sa sakit. Wala akong pakialam kung ikaw ang tunay kong ama! Sigaw ni Nulan. Mas lalong nanggalaite sa galit si Lakan at dali-daling sinugod ang binata. Kaagad namang umiwas si Nulan sa pag-atake ng nilalang. Samantalang si Tando naman ay pilit na gumagapang papalapit sa kanyang anak na si Nancy. Nais niya itong protektahan sa pangalawang pagkakataon, kahit na buhay pa niya ang kapalit. Hindi ka marunong gumalang sa iyong ama! Sigaw ni Lakan sa binata. Hindi ikaw ang tunay kong ama. Oo, sa iyo ako nanggaling. Pero si Tatay Tando ang tumayo sa pagkaama sa akin. Kapangyarihan ko lang naman ang nais mong kunin, hindi ba? At kapag wala na akong silbi, papaslangin mo rin ako, katulad ng ginawa mo kay nanay. Sigaw din ni Nulan. Alam, magsigawan kayo. Tumalo ng mataas ang binata at kaagad na sinipa ang tikbalang. Tumilapo naman ito papalabas, dahilan upang masira ng malaki ang pader ng kanilang bahay. Lahat ng mga nilalang at dalawang pinsan ni Nulan ay nagulantang sa pagkatilapon ni Lakan. Doon, napagtanto nila na kagagawan pala ito ni Nulan. Mas lalong naging agresibo ang mga alagad ni Lakan at kaagad na lumapit sa kanilang pinuno upang protektahan ito. Nagsihiyawa ng mga ito at tila galit na galit sa ginawa ni Nulan sa kanilang pinuno. Mas lalo namang natuwa ang binata dahil nakikita niyang nahihirapan ang nilalang na pumaslang sa kanyang ina. Nulan, kami nang bahala sa mga demonyong ito. Ikaw na sa pinuno nilang mas demonyo. Utos ni Paolo. Tumango naman si Nulan bago mabilis na tumakbo patungo kay Lakan. Hindi naman niya pinansin ang mga alagad nito na humaharang sa kanya dahil lahat ito ay nalagpasan niya. Nang makaharap niya muli sa Lakan, kaagad niya itong pinaulanan ng atake. Ngunit sa pagkakataong ito, nakakaiwas na ang tikbalang. Nang makakuha ng pagkakataon si Lakan, malakas niyang sinuntok at sinipa si Nulan. Napahiyaw naman sa sakit ang binata at kaagad na napatilapon. Hindi naman kaagad nakatayo si Nulan dahil mabilis siyang inapakan ni Lakan sa likod. Doon napahalakak ang tikbalang sa pag-aagalang nasa kanya na ang pagkapanalo laban sa mga albularyong kalaban niya. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, huwag kang magsalita ng tapos. Wika ni Lakan habang tumatawa.
Hindi pa tapos ang laban. Sigaw ni Jaime at kaagad na sinaksak si Lakan sa dibdib. Doon naman nakakuha ng pagkakataon si Nolan at mabilis na hinawakan ang dalawang paa ng nilalang at walang awa itong binalibag. Malakas namang bumagsak sa lupa si Lakan at mas lalong dumiin ang patalim sa kanyang dibdib. Doon lamang nanghina si Lakan dahil hindi ordinaryong patalim lamang ang isinaksak ni Jaime sa nilalang. Ang patalim na yan ay may orasyon ng ninuno natin. Isang beses lang niyang pwedeng gamitin. Kaya mas mabuting wag nang tanggalin sa katawan ng nilalang na yan ang saksak. Saad ni Jaime. Lumapit naman si Nolan sa nangihinang si Lakan at malakas niyang tinapakan ng patalim na nakasaksak sa dibdib ng nilalang. Napahiyaw naman sa sakit si Lakan. Napansin naman ni Nolan ang unti-unting pagbabago ng anyo ni Lakan at doon, nasilayan niyang muli ang mukha ng matanda na nagbebenta ng langis sa palengke. Hindi mo ako mauuto, saad ni Nolan. Inilabas ng binata ang kanyang huling sandata, ang anting-anting na may halong buhok ng tikbalang. Kaagad niya itong pinasuot sa nilalang. Mas lalong lumakas ang hiyaw ni Lakan at doon, unti-unting naglaho ang katawan nito na parang bula. Ganoon din ang mga alagad nito. Unti-unting naglaho hanggang sa sila na lamang ang natira. Dali-dali namang binalikan ni Nolan ang kanyang tatay Tando. Ngunit nanghina muli ang kanyang tuhod dahil labi na lamang ng kanyang tatay ang naabutan niya. Naubusan siya ng dugo pero nanghingi siya ng tawad sa iyo bago siya nabawian ng buhay. Wika ni Jaime. Napagulgol naman si Nolan dahil sa nangyari. Nagulat si Jean at Paulo kaya dali-dali silang pumasok sa loob ng bahay. Doon nila napagtanto na wala na pala ang kanilang tiyo Tando. Kaya naman kaagad nilang dinamayan si Nolan sa nangyari. Ilang araw ang makalipas nang matapos ilibing si Tando sa tabi ng libingan ni Erlinda. Nagbago ang buhay ng magkapatid na Nolan at Nancy. Napagdesisyonan nilang ibenta ang bahay at magbagong buhay na sa syudad na matagal na nilang pinapangarap na dalawa. Sigurado ka bang tatalikuran mo ng pagiging albularyo? Tanong ni Jane sa pinsan. Hindi naman sa ganon. Manggagamot pa rin naman ako pero hindi rito. Wika ni Nolan. O siya, pumapayag na kami sa pag-alis ninyo. Basta mag-iingat kayo ron ha. Tawag lang kayo rito kung may kailangan kayo. Handa kaming tumulong sa inyo. Wika ni Paulo. Tumango-tango naman si Nolan. Kaagad nagpaalam ang dalawang magkapatid nang dumating na ang bus na patungo sa airport kung saan sila sasakay. Mag-iingat kayo, sigaw ni Jane. Ngumiti naman si Nancy at Nolan bago nagpaalam sa dalawa nilang pinsan. Makalipas ang ilang taon, napagtapos ni Nolan si Nancy at ang kanyang sarili sa pag-aaral. Kinuha niya ang kursong doktor, samantalang si Nancy naman ay isang flight attendant. Ngunit kahit nakamit na nila ang kanilang mga pangarap, hindi pa rin nila nakakalimutan ang nangyari ilang taon na ang makalipas. Hindi rin tinalikuran ni Nolan ang pagiging albularyo na ipinamana sa kanya ng kanyang tatay Tando. Pagkatapos ng kanyang trabaho, diretso kagad si Nolan sa kanyang silid at pinagmamasdan ang litrato ng kanilang pamilya. Ito na lamang ang kopya na mayroon siya. Kaya naman iniingat-ingatan niya ito ng sobra-sobra. Naalala niya noon, sa pilitan pa silang kinuna ng litrato. Hindi pa kasi uso noon ang kamera o cellphone. Kaunti lamang ang mayroon ng kamera. Kaya naman nung narinig ni Erlinda na may libreng kuha ng litrato, pinilit niya ang tatlo upang kahit papano ay may buo silang litrato. At mga musmus pa sila noon. Sana mabalik pa ang panahon na ito. Wika ni Nolan habang pinupunasan ng sariling luha.
Naudlot ang kanyang pag-iyak nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Kaagad naman niya itong sinagot. Kuya, punta ka rito bilis. Sigaw ni Nancy sa kabilang linya. Kaagad namang binalik ni Nolan ang litrato at dali-daling lumabas upang tumungo sa bahay ni Nancy. Nang makarating siya roon, nagtaka siya dahil parehas na may tuwa sa mukha ni Nancy at sa asawa nitong si Gerald. Oo, sa kanilang dalawa na una si Nancy na mag-asawa. Bakit? Ano bang problema? Tanong ni Nolan. Kuya, buntis ako. Nakangiting balita ni Nancy. Hindi alam ni Nolan ngunit bigla siyang natawa at napayakap sa kanyang kapatid. Ganoon din si Nancy. Makalipas ang ilang buwan, malusog na ipinanganak ni Nancy ang kanyang unang anak. Pinangalanan niya itong Nolan si Geraldine, ang kanyang anak. Napakagandang pangalan ng aking apo. Bagay na bagay sa kanyang napakagandang mukha. Pagpuri ng mga magulang ni Gerald. Lumabas naman ng ospital si Nolan upang magpahangin. Hindi niya kasi maiwasan na mainggit sa kapatid dahil nakahanap na kaagad ito ng makakasama sa buhay. Isa pa, nagkaroon na rin ito ng anak. Kompleto na ang buhay ni Nancy. Paano na lang kaya siya? Hanggang sa... Hay, may nakaupo ba rito? Isang magandang boses ang nagpabalik kay Nolan sa realidad. Nang masilayan niya ang magandang mukha ng babaeng nagtanong. Doon na lamang niya naramdaman ang tibok ng puso na matagal na niyang hindi naramdaman. Ay, may nakaupo ba rito? Tanong muli ng babae. Wala. Pwede kang umupo dyan. Nauutal na sagot ni Nolan. Natawa naman ang babae at nagpakilala ito bilang si Bianca. Alam mo, napakagwapo mo pala ano. Ngayon ko lang naaninag ng malapitan ng mukha mo. Wika ni Bianca. Nasa coffee shop sila ngayon. Inaya kasi ni Nolan ang dalaga upang magkaroon sila ng kaunting pag-uusap. Gusto rin kasi ng binata na mapalapit dito dahil pakiramdam niya nahulog na siya ng tuluyan kay Bianca. Grabing pambobola naman yan. Wika ni Nolan. Hoy, hindi pambobola yun ha. Totoo talaga. Saad ni Bianca. Ilang buwan nang makalipas, tuluyan ang nakamit ni Nolan ang kasiyahan na nais niya. Naging sila ni Bianca hanggang sa nakapag-ipon sila ng pera at nagpakasal sa bansang Italy. Doon rin nabuo ang kanilang kauna-unahang anak na siyang magmamana ng pagiging albularyo ni Nolan. Nang makauwi sila sa Pilipinas, dinala kaagad ni Nolan si Bianca sa probinsya nila sa Capiz. Tuwang-tuwa naman si Jane at Paulo na sa ngayon ay may kanya-kanya na ring mga pamilya. Katulad nila, nakapagtapos din ang dalawa bago bumuo ng pamilya ang mga ito. Hindi namin akalain na makakabingwit ng artista itong pinsa naming tukmol. Biro ni Jane kay Bianca. Natawa naman ang babae habang inimas-imas ang malaki niyang tiyan. Kailan niyo pala balak bumalik sa Maynila? Gusto niyo bang dito na lang muna kayo? Hanggang sa may panganak ang anak mo, Nolan? Tanong ni Paulo. Napailing naman si Nolan. Mas mabuting doon sa Maynila. Ayoko kasing mahirapan si Bianca sa pagsilang ng junior ko. Sagot ni Nolan. Nanlaki naman ang mga mata ng dalawa. Lalaki ang anak mo? Gulat na tanong ni Jane. Tumangaw-tangaw naman si Nolan. Napaaper si Paulo at ang lalaki dahil si Nolan lamang ang nagkaroon ng lalaking anak sa kanila. Puro kasi babae ang panganay ng dalawa at maging kay Nancy, kaya naman tuwang-tuwa ang mga ito sa nalaman. Swerte mo talaga, tol. Sigaw ni Jane, sabay hampas sa balikat ni Nolan. Napangiti naman ang lalaki dahil sa kanilang bonding ngayon. Napahawak siya sa kwintas na suot-suot niya at naaalala na naman niya ang kanyang mga magulang. Hinawakan naman siya ni Bianca sa balikat at niyakap. Nang matapos sila sa pag-uusap,
Binisita naman ni Nolan ang kanyang mga magulang sa puntod na mga ito. Nanghingi siya ng tawad at nangako na kahit anong mangyari, hindi niya kakalimutan ang pagiging albularyo kahit na may dugo siya ng isang tikbalang. Wakas!